Maligayang bati, ako si Burul Recaps at ngayon ay ikukwento ko sa inyo ang buod ng pelikula na Leon the Professional. Sana ay magustuhan niyo ito. Sa opening scene ay ipinakilala sa atin ang isang Italian hitman na nagngangalang Leon, na nakatira sa Little Italy ng New York City, kung saan nagtatrabaho siya para kay Tony, and leader ng mafia. Sa kasalukuyan si Leon ay may misyon na patumbahin ang isang gangster. Ito ay si Fatty na may planong sakupin teritoryo ni Tony. Sa sumunod na eksena, sinubaybayan ni Leon si Fatty sa isang hotel, kung saan pinipilit niya ang receptionist na papasukin siya para bumisita. Nabahala si Fatty sa panganib at tinawagan ang kanyang mga tauhan na sundan siya at maghintay para abangan siya sa labas ng elevator. Nang bumukas ang pinto ng elevator, nagpaputok sila ng mga baril, pero yung nabaril nila pala ay kasamahan nila. Kasunod nito ang pagkalat ng mga tauhan ni Fatty para hanapin ang hitman. Nagkagulo ang lahat at si Leon ay parang ninja na sunod-sunod pinagpapatay ang mga tauhan. Sa huli, na-corner niya si Fatty sa isang silid. Sa sobrang takot, may tinawagan si Fatty. Ngunit bago pa siya makapagsalita sa pulis, bumulaga galing sa madilim na sulok si Leon. Hawak-hawak niya ang isang patalim. Tinutok niya ito sa lalamunan ni Fatty. Napatahimik si Fatty at desperadong nagmakaawa na huwag siyang patayin dahil bibigyan niya ito ng malaking halaga. Ngunit tinandihan ni Leon ang alok at sinabihan si Fatty na tawagan si Tony. Sinagot ni Tony ang tawag at inutusan si Fatty na umalis sa lungsod at huwag nang magpakita. Bumili ng grocery si Leon at bumalik pabalik sa kanyang apartment. Habang umaakyat sa itaas, patungo sa kanyang apartment ay nakita niya ang isang malungkot na 12 taong gulang na batang babae na si Matilda Lando. Napansin niya na may pasa sa kanyang mukha at nagtanong kung anong nangyari. Pero sabi ng bata na nahulog lang daw siya sa bike. Pero alam ni Leon na ang katotohanan kasi magkapitbahay sila. Alam niya binubugbog ang bata ng kanyang ama. Ang ama ni Matilda ay nagtatrabaho para sa mga tiwaling ahente ng DA na nagbabayad sa kanya para itago ang cocaine sa kanyang apartment. Nang ganoon ding araw, natuklasan ng mga ahente na ito na may bawas ang cocaine nila at inakusahang ninakaw ng ama ni Matilda ang droga. Pinipilit ng ahenteng si Molky na paaminin ang ama ni Matilda. Pero nagdahilan ito na inosente siya. Dumating ang boss ni Molky na si Norman, pinag-aamoy ito at sinabing naniniwala siya. Ngunit kailangan niyang malaman kung sino kumuha ng droga nila. Narinig pala ang lahat ni Leon pero dinedma lang to. Nang sumunod na umaga, ganun pa rin ang pamilya ni Matilda. Naghanda ang stepmother niya para sa trabaho. Nag-ehersisyo ang kanyang kapatid na babae sa sala. At ang kanyang 4 na taong gulang ay naglalaro sa may sulok. Habang naglalandian ang mga magulang ni Matilda sa banyo, may tumawag sa linya nila. Sinagot ni Matilda ang tawag at natuklasan na ito'y guro niya. Nagpanggap siya na magulang niya at sinabihan siya ng guro na 2 linggo nang hindi pumapasok si Matilda. Humingi ng paliwanag ang guro dahil kung hindi ay baka ma-expel na si Matilda kaya sinabi ni Matilda na patay na siya. Walang na mas mabuting excuse upang umabsent kaysa sa kamatayan. Nagsimula ang araw ni Leon sa kanyang karaniwang gawain, na mag-ehersisyo at mag-alaga ng kanyang halaman bago umalis. Pumunta siya sa teatro para manood ng kanyang musical ni Gene Kelly. Noong siya'y pagbalik na, nakita niya si Matilda sa labas ng apartment. Dumudugo ang ilong nito, kaya inabutan niya ito ng panyo. Natuwa si Matilda at nagpasya na bilhan si Leon ng gatas. Habang si Matilda ay namimili, sinugod ni Norman at ng kanyang mga tauhan ang apartment nila Matilda. Hawak ang shotgun, walang awang pinagbabaril nila Norman ang pamilya ni Matilda. Simula sa kanyang stepmother at half-sister hanggang makanyang ang ama. Sa gitna ng kabuluhan, nagtago ang bunso nila sa ilalim ng kama. Inutusan ni Norman ang kanyang mga tauhan na hanapin ang buong bahay para sa ninakaw na cocaine. Habang walang nakatutok sa kanya, kinuha ng tatay ang kanyang shotgun at nagpaputok. Natakot si bunso at tumakbo palabas pero binaril ito bago ito makatafas. Nagtangkang tumakas rin ang tatay pero ito rin ay binaril bago makalabas ng pintuan. Nang bumalik si Matilda mula sa grocery store, namataan niyang nakahandusay ang kanyang ama sa bukas na pinto ng apartment nila. Kinabahan, nagdesisyon si Matilda na lampasan ang sarili nilang apartment at dumiretso sa apartment ni Leon. Nagmakaawa siya kay Leon na hayaan siyang pumasok. Nag-alangan noong una si Leon pero pinapasok niya ang bata pagkatapos magdesisyon. Ngunit si Leon ay nanatili nakabantay sa pintuan na may hawak na baril, nakahandang lumaban kung pasukin rin siya nila Norman. Pero matapos mahanap nila Norman ang nakatagong cocaine, agad silang umalis. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nakikiramay si Leon sa dalaga. Sinabi ni Matilda na wala siyang pakialam tungkol sa magulang niya at ang iniiyakan niya lang ay ang kanyang inosenteng kapatid. Nagtangkang pasayahin siya ni Leon buti ito ay gumana at napangiti si Matilda. Pagkatapos nito, nagtanong si Leon kung may alam si Matilda na ligtas na lugar kung saan siyang pwedeng tumungo. Pero walang maisip si Matilda. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Matilda na si Leon pala ay hitman.
Kaya nagmakaawa siya kay Leon na turuan siya na maging hitman. Gusto ni Matilda na ipaghiganti ang kanyang mga kapatid. Bilang kapalit, magiging katulong siya ni Leon at tuturuan niya rin si Leon magbasa at magsulat. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Leon at sinabihan lang na matulog. Nang sumunod na umaga, binanggit muli ni Matilda na turuan siya. Ngunit muling tumanggi si Leon. Sabi niya hindi angkop maging hitman ang isang batang babae. Nainis si Matilda at kinuha ang baril ni Leon. Tapos, asintado niyang pinagbabaril ang ilang kalapati sa labas ng bintana. Nagulat si Leon at ito yung nagkumbinsi sa kanya na pumayag na sanayin si Matilda na maging hitman. Kaya pagkatapos nito, pansamantalang lumisan silang dalawa ng apartment at nag-check-in sa isang hotel. Pero sa reception desk ay pinasulat si Leon para mag-check-in. Dahil alam ni Matilda na hindi marunong bumasa o sumulat si Leon, siya ang gumawa nito para sa kanya. Sa sumunod na mga araw, sinimulan ni Leon ang pagsasanay kay Matilda. Nag-umpisa siya sa pagturo kung paano gumamit ng rifle. Binigyang diin ito ni Leon dahil paraan ito na makalamang dahil malayo ang distansya nito mula sa target. Nag-practice sila sa bubong at tinulungan niya si Matilda sa tamang posisyon bumaril. Sa pagpapractice ay sinabihan niya si Matilda na barilin kung sino man ang gusto niya. Paintball lang kasi ang bala, kaya asintadong binaril ni Matilda ang isang nagja-jogging. Tapos nito, tinuruan ni Leon si Matilda ng physical exercise tulad ng crunches at hinihikayat siya na uminom ng gatas. Kapalit ng pagsasanay ni Leon, ginampanan ni Matilda ang tungkulin niyang maging katulong. Kaya ginawa niya ang mga gawain bahay tulad ng maglaba at maglinis. Tinuruan niya rin si Leon na magbasa at sumulat. Isang araw, napansin ni Matilda ang labis na pag-iingat ni Leon ng kanyang mga halaman. Kaya nabanggit niya ito kay Leon. Ang sagot naman ni Leon ay parang best friend niya na ang halaman kasi hindi ito nagsisismis at nagusyoso sa kanya. At tulad rin niya, malayo ito sa pamilya niya. Nagsabi si Matilda na kung talagang mahal niya ang halaman, ay dapat niya itong itanim sa isang parke at hayaan itong magbunga. Paglipas ng mga araw ay naging malapit na magkaibigan ang dalawa at kalaunan ay natatag ang respeto nila sa isa't isa. Kahit na may de-develop na feelings si Matilda, ay hindi ito pinapansin ni Leon. Kasi nga 2 anyos pa lang ang bata. Isang araw pumunta si Leon kay Tony para kumuha ng pera. Si Tony kasi tagatago ng pera niya. Hindi kasi marunong bumasa at sumulat si Leon, kaya hindi makagamit ng bangko. Nagtaka si Tony kung bakit nababahala si Leon sa pera niya. Pinaghinalaan niya na may babae na si Leon, kaya pinayuhan niya itong mag-ingat siya, at nagbigay ng pangako siya kay Leon na ang kanyang pera ay ligtas sa kanya. Na huwag mabahala si Leon kasi tutulungan niya ito. Bago umalis, ay binigyan siya ni Tony ng isang bagong misyon na tinanggap naman ni Leon. Samantala sa hotel, si Matilda ay nakipag-usap sa receptionist. Ginulat niya ito nang sinabi niya na hindi niya ama si Leon kundi kalaguyo niya. Si Leon ay lumabas para gawin ang misyon niya, habang si Matilda naman ay pumunta sa dati niyang apartment na pinasara na ngayon ng mga pulis. Gayunpaman nakapasok siya sa loob ng patago. Doon, kinuha niya ang mga natitirang niyang mga gamit, at natagpuan niya rin at kinuha ang kinagong pera ng kanyang ama. Pero biglang may narinig siyang tao at pumasok sa apartment, kaya mabilis siyang nagtago. Si Norman pala, at 2 senior mga detective. Nagtanong ang mga detective kat Norman tungkol sa nangyari sa apartment, at nagkunwari si Norman na pinagtanggol niya lang ang sarili pagkatapos, umalis silang lahat. Si Matilda naman ay sumunod kay Norman sa isang taxi. Nalaman niyang si Norman palay ay isang ahente ng DA. Kahapunan, habang nanonood ng cartoons si Matilda, bumalik si Leon na may dugo ang braso. Bago siya makapagpaligo, ay dumating ang receptionist at pinalabas sila ng hotel. Kasunod nito, lumipat sila ng hotel kung saan si Leon ay nakaligo at natahi ang kanyang mga sugat. Pagkatapos nito ay inalok siya ni Matilda ng pera kapalit sa pagpatay kila Norman at iba pang kasabot niya sa pagpatay ng pamilya ni Matilda, pero tumanggi si Leon at nagpahiwatig na walang mabuting maidudulot ang paghihiganti. Ito daw ay sumisira ng buhay. Nagalit si Matilda at nagsabing maglaro daw sila ng Russian roulette. Na pag manalo daw siya ay siya mismo ang papatay sa kanila. Pero nagbabala si Leon na siguradong talo na si Matilda kasi narinig niya na talagang may bala na sa baril. Pero nagdesisyon pa rin si Matilda na magpaputok. Nagawa ni Leon na maitulak ang baril palayo sa huling sandali. Pagkatapos nito ay dinala ni Leon si Matilda kay Tony at humingi ng tulong na hanapan ng misyon si Matilda. Nag-aalanan si Tony dahil bata pa si Matilda. Ngunit kahit kinumbinsi siya ni Leon na bigyan ito ng pagkakataon, kasi gagabayan naman daw niya si Matilda. Sinamahan ni Leon si Matilda sa kanilang unang misyon. Lumapit sila sa kwarto ng target at kinumbinsi ni Matilda ang lalaki na papasukin sila. Nang ma-unlock na ang pinto, winasak ni Leon ang kadena at linooban ang target. Habang nagmasid sila sa kwarto, inutusan ni Leon ang target na manatili. At doon, tinuruan niya si Matilda paano barilin ang target gamit ang paintball. Bago sila umalis ay tinodas ni Leon ang lalaki. Simula sa araw na yon, si Leon at si Matilda ay nagtutulungan at ginamit ang parehong diskarte upang matodas ang kanilang mga target ng isa-isa. Ngunit sa isang pagkakataon, narinig ni Leon ang isang target na naghanda ng baril sa loob ng kwarto. Kaya mabilis niyang hinatak si Matilda upang mailagan ang ambush na naghihintay sa kanila. Sa ganitong sitwasyon, pinayuhan ni Leon na gamitan ang mga target na tulad nito ng granada. Isang araw pumunta si Leon kay Tony at mukhang kinakabahan siya for the first time. Sinabihan niya si Tony na ibigay ang lahat ng kanyang pera kay Matilda kung sakaling may mangyari sa kanya.
Sumagot naman ni Tony na mapagkakatiwalaan niya siya. Naghanda si Leon para sa kanyang misyon. Nagpasya siyang pumunta ng mag-isa kasi masyadong mapanganib ito para kay Matilda. Si Matilda naman ay nasa bahay lang, nag-aalaga ng halaman, nanonood ng telebisyon, at nag-iisip kung paano ipaghiganti ang mga kapatid niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya siya na gawin ng mag-isa ang pagpatay kay Norman. Kasunod dito ay nag-impake siya ng isang bag na puno ng baril mula sa koleksyon ni Leon at umalis para patayin si Norman. Nagpanggap siya bilang isang delivery girl para makapasok sa loob DA office. Nang makita niya si Norman, sinundan niya ito kahit na ito'y tumungo sa banyo ng mga lalaki. Doon, tinambangan ni Norman si Matilda, at inutusan siya na bitiwan ang bag niya at isasiwalat kung sino nagpadala sa kanya. Iginiit niya na siya ay kumikilos na mag-isa upang maghiganti. Ngunit biglang natapos usapan nila nang dumating yung isa sa mga alipors ni Norman. Ibinalita sa kanya na pinatay si Molky ni Leon. Ikinabahala to ni Norman, kaya inutusan niya lang ang mga tauhan niya na dalhin si Matilda sa opisina niya. Nang bumalik si Leon sa kanyang apartment, nakita niya yung sulat ni Matilda. Ngayong marunong na siya magbasa, dari-daring pumunta siya sa DED office para tiyaking ang kaligtasan ni Matilda. Nang dumating si Leon, pinatay niya ang dalawa pang kasama ni Norman bago niya ma-rescue si Matilda. Sa gabi ding yun, tinangka ulit ni Matilda na akitin si Leon, ngunit tinanggihan ulit siya. Sa halip, ikinuwento ni Leon kung paano siya naging isang hitman sa edad na 18 sa Italia. Si Leon ay umibig sa isang mayamang babae. Ngunit ang pamilya ni Leon ay mahirap lang. Kaya nagbalak ang dalawa na magtanan. Pero pinatay ang kanyang kasintahan ng sarili niyang ama sa sobrang galit nang matuklusan yung balak nila. Pinatay rin ni Leon ang ama ng kasintahan niya upang maghiganti. Pagkatapos nito, tumakas siya sa New York kung saan nakilala niya si Tony. Sa gabi rin yon, bumisita si Norman kay Tony. Ipinahayag niya ang kanyang galit. Gusto ni Norman na makilala ang hitman na tinatarget sila pero hindi sumagot si Tony. Ngunit nung binantaan yung pamilya ni Tony, ay tumiklop siya at binunyag kung saan si Leon nakatira. Nung kinaumagahan, habang pauwi si Matilda galing sa grocery store, kinidnap siya ng mga SWAT na tauhan ni Norman. Ang pakay pala nila ay gamitin siya para mapasok at maambush si Leon. Ngunit nung katukin na ni Matilda ang apartment nila, maling code ang ginamit niya. Dahil doon, biglang naging alerto si Leon at nagprepara. Kaya nang pumasok ang SWAT sa apartment ay hindi nila matagpuan si Leon. Yun pala, nagtago si Leon sa kisam na parang si Spider-Man, at sa isang iglap lang ay pinatumba niya na ang buong SWAT team. Nang malaman nito ni Norman, nagpadala pa ito ng backup para palibutan ang buong gusali. Kahit na dehado si Leon, isa-isa niyang pinatumba ang mga kalaban. Sa huli ay may kinuha siyang isang opisyal at ginawang hostage para mapalaya si Matilda matulungang makatakas. Ginawa ng butas ni Leon si Matilda para makalabas. Ayaw ni Matilda na tumakas na hindi kasama si Leon. Ngunit pinahayag ni Leon na may plano siya at magkikita rin sila ulit sa opisina ni Tony. Sa susunod na eksena, pinasabog ng SWAT yung apartment at doon nailigtas nila ang isa sa mga kasamahan nila. Si Leon pala yun, at dahil doon nakatakas si Leon. Pero nakutuban si Norman nang hindi nila mahanap si Leon. Nang papalabas na si Leon sa gusali, ay binaril siya ni Norman. At sa kasamaang palad, ay mukhang hindi na makakaligtas si Leon. Pero bago maputulan ng hinga, ay binigyan ni Leon ng singsing si Norman. Ito pala ay galing sa Granada, at na-shock si Norman nang makitang plano ni Leon maging suicide bomber. Walang choice si Norman, kundi mamatay sa sobrang lakas ng pagsabog. Pagkatapos nito ay pumunta si Matilda kay Tony at sinubukang kumbinsihin na kunin siyang hitman. Pero tahasang tumanggi si Tony dahil nga bata pa si Matilda. Pero tinupad ni Tony ang pangako niya kay Leon at binigay ang pinag-ipunan ni Leon para kay Matilda. Ito ang huling habilin ni Leon. Bumalik sa pag-aaral si Matilda. Buti na lang tinanggap siya ulit. Sa huling eksena ay makikita natin si Matilda na tinatanim ang paboritong halaman ni Leon malapit sa paaralan niya. Sinisimbolo nito na hindi na si Leon nag-iisa dahil pamilya na ang turing ni Matilda sa kanya.